Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang vlog ko po ngayon ay hindi po ito pamumulitika. Pero kailangan lamang nating banggitin ng konti ang politika dito dahil ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman po sa kalagayan po ng ating bansa ngayon. Hindi po yung politika. Ito pong nangyayaring mga kalamidad dito po sa ating bansa. Alam ko po na karamihan po ng mga subscribers ni Autorans ay mga seniors na po. Kaya po lahat po ng babanggitin ko po dito, nalalaman kung kayo po ay makaka-relate. At kung meron po kayong suhestyon, meron kayong komento na maaaring makakatulong dito sa pag-uusapan nating topic, kung maaari po sana ay i-comment nyo kaagad, baka po ito ay makarating sa kinauukulan. At pagdating ng SONA, baka ito po ay kanyang mabanggit. Mga kapatid, nakakatakot na itong mga nangyayari sa ating paligid dahil halos buong Luzon na ang lumulubog sa baha. Pagkatapos na umalis ni Crising, pumasok si Dante at ngayon naman ay meron na ng mga bagong bagyo na darating na halos nagpapalubog na sa Metro Manila, sa karatig probinsya, sa Cavite, sa Rizal, sa Laguna, sa Pampanga. Ang dami na pong mga lumulubog na lugar. At dahil nga po dito ay ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay meron po siyang sinabi at ito po ay nakuha ko sa FB post ng ABS-CBN kanina. Ayon po sa FB post ng ABS-CBN, ay hinihimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tayong mga Pilipino na ilipat ang ating isipan sa pag-react sa disaster. Bagkus ay ihanda natin ang ating sarili dito sa new normal. Mga kapatid, ito palang nangyayari sa Pilipinas ay tinatawag na po ng ating Pangulo na new normal. Yung mga baha na yan, yung mga kalamidad na yan. Pero mga kapatid, hindi naman sa Pilipinas lang talaga ito nangyayari. Halos lahat ng bansa ngayon, halos lahat ng lugar sa buong mundo ay dumaranas ng mga ganitong pagbaha. Ayon kay President Marcos, ay bigyan diin ang long-term adaptation as the impact of weather disturbances are inevitable. Pag sinabing inevitable, yun yung talagang hindi maiiwasan itong epekto or itong mga kalamidad na ito na dumarating po sa atin, dumarating sa ating bansa. We are now having to think more of mitigation. Ano ang mga pwedeng gawin para matulungan ang mga biktima? Nagtatanong po ang ating Pangulo. Ano daw po ang pwedeng gawin para matulungan ng mga biktima? Kasi nga po, napakarami pong sinalanta nitong mga nagdaang mga bagyo na ito at nagbabanta pa ang mga susunod na bagyo. In the longer term, kailangan nating mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Paano ang gagawin natin kung ito ay sakaling bumalik ulit? At sinabi rin niya, because it will come again. At talagang ito po ay babalik muli. Totoo naman pabalik-balik naman talaga yung mga bagyo na yan. At ang Pilipinas ay talagang apektado ng mga ganyang klase ng bagyo. Taon-taon nararanasan po natin yan. Nakakatakot na itong mga darating na panahon. Kasi ito na pala yung tinatawag na new normal. Halos buong Metro Manila ay pinalubog niya. Pati yung mga karatig probinsya. Ngayon, meron naman talagang ginagawa ang gobyerno tungkol dito sa mga flood control project na yan. Hindi lang naman itong gobyerno ng ating Pangulong Marcos. Pati yung mga nagdaang mga administrasyon, meron naman talaga silang ginagawa ng mga flood control projects po na yan. Kaya lang, ito pa rin ang nangyayari sa atin, lumulubog pa po at paggrabe ng paggrabe itong mga nangyayaring mga pagbaha po na ito. Yung mga dating lugar na hindi binabaha, ngayon ay ang tindi, ang tataas ng mga tubig at yung mga dating lugar na binabaha yung mga subdivision, halos bubong na lang ang makikita mo sa kanilang mga kabahayan. Ako po ay medyo ninenervyos at natatakot kasi dahil doon sa mga nabasa ko na yan, ay wala pa pala talagang matibay or talagang konkreto na paraan para po dito sa mga nangyayaring problema po na ito. Ayokong pumayag na ito yung bagong normal. Kasi kung ito na yun, paano yung maraming tao na sa tuwing uulan, lulubog yung kanilang kabahayan, lulubog yung mga sasakyan, at saan nila ngayon ipaparada yung kanilang mga sasakyan na yan. Itong Commonwealth na dating hindi lumulubog, lumubog. At ang daming mga lugar na nandyan sa Metro Manila, lumubog. Di po ba? Paano mangyayari ngayon kung yan na yung new normal? Saan ka ngayon dadaan? Ano yung mga dapat gawin talaga ng gobyerno para itong mga naglulubugan ng mga kalsada na yan ay makaiwas dyan sa problema na yan? Kaya dapat talaga ay hindi lamang triple time, no? Talagang ubusin
ang panahon sa paghahanap ng solusyon dito po sa mga problema po na ito. Kung talagang yan ang new normal, parang hindi po yan normal, parang abnormal yan. Nako, napakalaking problema niyan kung hindi magagawaan ng paraan itong mga sitwasyon na to, itong mga paglubog at pagbabaha sa ating mga kalsada. Ngayon, pansinin niyo mga kapatid, hindi lang naman dito sa Pilipinas nangyayari yan. Sa New York nga, sa USA, di ba, nangyari din yan. Sa Middle East, nangyari din yan. Maging sa China, pati po sa iba't ibang mga mauunlad na mga bansa ay nangyayari itong mga paglubog na ito. At yung nakikita talaga natin, yung sa syudad, na maraming nagtataasan ng mga buildings, maraming nagtataasan ng mga condominiums, pati yung mga malls na talagang ang dami, napaka-asensado ng mga lugar na binabaha. Eh bakit nga po ba ganun? Kapag kinalbo mo ang bundok, mawawala yung mga puno na sumisip-sip ng mga tubig na yan para hindi ka talaga magkaroon ng baha sa ibaba at hindi na bumaba yung mga tubig na yon dahil nga po yan ay hinihigop ng mga ugat ng puno para mabuhay yung mga puno na yan. Itong mga nagtayuan naman ngayon na mga establishments na yan, mga malalaking condominiums na yan, mga malls, sabihin na natin dahil nga sa umuunlad, no, ang ating ekonomiya, umuunlad ang bansa, naglalakihan yung mga ipinapatay yung mga buildings, mga condominiums na yan, lahat po yan ay hindi humihigop ng tubig yan. Napakalaki ng pagkakaiba niyan doon sa puno. Yung puno ay sumisip-sip ng tubig. Samantalang itong mga malalaking establishments na yan, naglalabas yan ng tubig. Bawat taong maliligo dyan, bawat taong magluluto, maglilinis, maglalaba, lahat ng tubig na yon ay bababa, pupunta sa mga Poso Negro siguro, pupunta sa mga sewerage, pupunta sa mga imburnal. At saan ngayon mapupunta yun? Di po ba? Kakaiba po talaga ang nangyayari ngayon. Kaya kung sino pa, yung talagang may pinakamaunlad na syudad, yan ngayon yung prone sa ganyang mga problema. At dahil nga po sa dami ng mga tao, dumarami ang mga tao, ngayon yung mga basura din yan ang isa din pong nagiging problema. Hindi naman talaga nahahakot lahat. Ngayon saan nila ngayon inilalagay yan? At meron silang mga binabayaran na mga kunwari ay naghahakot ng basura, hindi naman nila dinadala doon sa mga sanitary landfills kung saan-saan lang inilalagay. O. Ngayon, kapag yan ay kumalat ng kumalat, itinapon diyan sa mga creek, itinapon diyan sa mga ilog, ayan na. Pagdating nitong mga malalakas na ulan na yan, yan ngayon yung nakikita natin. Yan ngayon yung nagkokos para magbara yung mga imburnal. At sa halip na ang tubig ay dadaan doon sa imburnal, nasa ibabaw lahat, nasa kalsada, wala na silang madaanan. Kinalbo ang mga bundok, tinayuan ng mga subdivision, maraming mga illegal minings. Oh, ang daming mga problema na kinakaharap ang ating gobyerno. Sa totoo lang, ang isa sa pinakamalaking problema ng gobyerno natin dito, yung korupsyon. Hindi na kay President Marcos. Kasi dinatnan niya na yan. Halos lahat naman ng administrasyon ay dinadatnan na itong mga problema na yan. Oh, ang daming mga bundok na dating maraming mga matataas na puno, kaya hindi nagbabaha sa kapatagan dahil dun sa mga puno na yun. Eh ngayon, napununan ng mga kabahayan yan. Dati ang daming mga talon. Ano ba yung talon? Mga falls. Diba? Yung mga falls na yan, kahit na maliliit lang yan, buhay na buhay yan. At yan ay papunta doon sa sapa or sa ilog, kung saan man papunta yung mga tubig na yan. Pero ngayon, nabawasan yung mga talon na yan kasi hinaharang yan nitong mga developer dahil kailangan nilang patagin yung kanilang nabili or i-develop na bundok na yon. Nawala ngayon yung talon, nawala yung falls. Saan ngayon pupunta yung mga tubig na kapag ka umulan, sobrang lakas ng ulan, magbababaan lahat yan, wala na nga yung mga puno na ihigop ng tubig, wala pa yung talon, kaya ngayon ang tubig ganyan. Diba? Kung saan-saan yan pumupunta. Kaya yung mga lugar na dating hindi binabaha, dahil yung mga tubig ay talagang may dinadaanan, ngayon wala na, kalat na. Dito nga lang po sa subdivision po namin eh. Ako po ay nakatira sa isang napakayamang subdivision, pero sa gilid lang po kami. Bali Golf, gilid po kami. Ako ay nasa Palmera Heights. O, yun yung subdivision namin. Pero alam nyo, kapag pumunta po kayo, dahil yun po ay golf course, napakalawak po talaga ng golf course na yun. Puro damo, walang puno. Pero ito, tignan nyo, kapag umulan po ng napakalakas, yung tubig po, makikita nyo sa kalsada dumadaan. Wala nang dadaan ng imburnal. Hindi ko alam kung bakit. Pero mga kapatid, ang mahal po
ng aming sticker dyan sa Valley Golf, 1,500. Kasi kami nasa loob ng kanilang pag-aari. Pero mga kapatid, ganyan ang nangyayari. Dahil sa maraming mga subdivisions dyan sa loob ng Valley Golf po na yan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10. Ngayon, lahat po ng mga tubig, lahat ng mga dumi na galing dyan sa mga subdivisions na yan, doon na lang halos dumaraan sa kalsada. At pagdaan ng tubig na yun sa kalsada, ay pupunta na sa Ortigas. Kaya baha kagad, Don Mariano, baha ang Valley Golf, ang dami pong bumabaha. At tapos lilipat pa yung tubig doon sa kabila, sa St. Anthony Subdivision. Naku po, lumulubog po talaga yung mga subdivision po na iyon. So ano lang po ang talagang sagot dito? Reforestation. Kailangan magtanim tayo ng magtanim ng maraming puno. Kaso ang problema, saan mo itatanim? Diba? Kung meron sana nga batas na kapag may nakita kang nakatiwangwang na lote, taniman mo ng puno. O diba? Pagka yun ay naging batas, maraming magtatanim dyan. Pero saan ka pa magtatanim ng mga puno? Kung yung mga inaakala mong mga dapat pagtaniman ay napatituluhan na ng mga magagaling na tao. Biro mo, pag-aari ng katutubo. Pag-aari ng mga, kasi binigay yan sa mga katutubo di ba? Nilabanan yan ng mga katutubo. Amin yan, di ba? Maraming mga ganyang sitwasyon. Ngayon, pag-aari nila, ibebenta nila ngayon. Ngayon, mapapalipat yan, ang titulo, dito na sa mga developer. Tatayuan niya ng kung ano-ano. Meron naman gagawing farm, papatagin yun. Gagawin niyang farm yan. Lalagyan niya ng taniman ng mga palm oil. Napakalawak nun. Siyempre, kailangan tatanggalin mo lahat yung puno. Ano pa magagawa mo? Yun ay kanya na. Meron pa dyan, yung 1 hektarya o 2 hektarya. Tatanggalin lahat yung mga puno. At gagawin niyang alagaan ng mga manok. Naku, marami po yung ganyan. Meron pa dyan, papatagin talaga yung bundok. Gagawing agricultural land, tataniman ng kung ano-anong prutas. Tapos kapag umani na, mga ilang panahon din, hindi sila magtatanim. Hindi po sapat yung prutas na itinanim mo dyan. Kung halimbawa mga pinya yan or kung ano man mga prutas yan, hindi sapat na higupin nila yung tubig na nanggagaling sa ulan, nanggagaling sa mga bagyo na yan. Kaya nga po itong mga land conversions na yan, kapag iyan ay hindi na-check ng husto ng gobyerno, naku, makakalbo talaga yung bundok natin. Ang akala naman nung iba, ay green kasi. Okay, may mga nagtatanim naman dyan. Pero hindi sapat yung mga tanim na yon, yung mga halaman na yon, para makatulong dito sa mga nangyayaring kalamidad po sa atin. At meron pa po mga kapatid, may naririnig tayo, mga illegal quarrying. Pag sinabing illegal, naku, matindi yun. Talagang binabasag yung kaskaho, binabasag yung adobe, diyan sa mga bundok natin. Siyempre, pag binasag mo yon para maging graba, sinisira mo talaga yung bundok. Kaya ito mga kapatid, kahit gaano kalaking imbornal ang gawin mo dyan sa Commonwealth, kasi yan daw ang plano ng MMDA, at pati dito sa mga kalsada natin, kahit lakihan mo pa yung mga imbornal niyan para daanan nitong mga tubig na to, wala ring magiging saysayan. Hanggat hindi mo nababawasan yung mga tubig na nanggagaling dyan sa bundok. Yung patak ng ulan, sapat naman yan doon sa mga imbornal na ginawa natin. Ang problema, yung mga tubig na nanggagaling dyan sa bundok na bumababa, na hindi na nasisipsip ng mga punong kahoy, ng mga halaman, ng mga kawayan, at kung ano-anong mga malalaking punong kahoy, ay talagang iyan ang magbibigay ng malaking problema. Hindi lamang sa Pilipinas, sa kahit saang lugar sa ating mundo, kapag hindi natuto ang tao na magtanim ulit ng mga puno. Alam niyo mga kapatid, ito kung meron lang 1 milyon sa bawat araw na magtatanim ng puno, naku, matik yun. Yung mga puno na yun, kahit sabihin mong maliliit pa yun, hihigop kagad yun ng tubig. Malaki na ang maitutulong nun. Ngayon, kung yung mga halaman na nandyan na nakikita nyo sa mga tindahan ng mga halaman na yan, na sila ay nakatanim tapos nakabalot ng plastic, hindi mo nga yan pwedeng dagdagan ng, ng tubig. Mamamatayan, malulunod, sabi nga nila. Di ba? Pero dahil nga sa kung iyan ay ilalagay mo naman doon sa lupa talaga, itatanim mo yan, hindi po yan malulunod. Sapat na sapat yung mga ibibigay na tubig galing dun sa ulan, hihigupin lang nila kung ano yung para sa kanila. Para sila ay yumabong, para sila ay mabilis lumaki. At iyan po ang hiwaga ng nature. Alam nyo mga kapatid, nung araw, 1978, grade 3 yata ako noon. Boy Scout na po ako. Kapag po kami ay nagka-camping, kasama yung mga kapatid ko na Girl Scout din, hindi pwedeng hindi kami magtatanim. Hindi pwedeng walang tree planting. Yan po ay kasama doon sa aming mga ginagawa. So ilang taon din kaming nagka-camping, ilang taon din kaming nagtatanim ng puno.
Dahil bakit? Nung panahon na presidente, si President Ferdinand Edralin Marcos Sr., mayroon siyang pinirmahan ng batas noong June 1977 na lahat ng tao ay kailangang magtanim ng puno. No, pinirmahan niya itong batas na ito, magtatanim ng isang puno bawat buwan sa loob ng 5 taon ang bawat Pilipino. Matindi yun ha. Ilang milyon ang Pilipino nung panahon na yun, nung 1977. Di ba? Pinirmahan niya ni President Marcos at sa loob lamang ng 5 taon. Kaya ibig sabihin, noon pa man alam na nitong si Apo Marcos na talagang mangyayari ngayon itong mga nararanasan natin sa ating bansa. Kaya nga noon pa lang, medyo matindi nga lang itong kay President Marcos. Kasi pag hindi ka nagtanim, ang alam ko, ito ay may penalty, mayroong multa. At talagang ito ay pwersado. Kaya po nung panahon na yon, kami naman, dahil kami mga Boy Scout, hindi po mawawala yung tree planting na yan sa aming mga activities nung kami po ay mga Boy Scouts. At yun namang iba ay mga Girl Scouts. Kaya lang, nung nawala na si President Marcos, yung senior, pumalit nga po si President Cory, nako, yan ay inalis. No, pinawalang bisa ni President Cory yung pinirmahang batas ni President Marcos sa bisa ng Executive Order 287. So ang sabi ni President Cory, pwede namang magtanim nang wala yung ganyan na parang pwersado or meron pang mga penalty. Ayan. So inalis niya yon, inalis yung pinirmahang batas ni President Marcos. Kaya anong nangyari? Sa halip na kaming mga Boy Scout, nung panahon ni Cory ay magtatanim, ayaw mo na. Wala namang ano yan eh. Hindi naman pwersahan yan kung gusto mo lang magtanim. Kaya siguro, bumaba ngayon yung mga nagtatanim nung araw ng mga puno. Kasi kahit naman nung araw, naranasan ko na, nasa Bulacan kami, talagang matindi rin yung baha na inaabot namin yan nung panahon po ni President Marcos. Ngayon, pagdating naman ni President Noynoy Aquino, ay in-establish naman niya ang NGP or National Greening Program sa pamamagitan ng Executive Order number 26, February 24, 2011, na dito po ay nilakihan niya yung coverage ng forest land ng Pilipinas. Doon sa batas po na yun, na dapat makapagtanim ng 1.5 billion na mga puno from 2011 to 2016. Mga kapatid, ang matindi rito, no? Successful to. Nanalo pa ang Pilipinas sa Guinness Book of World Records sa pinakamaraming naitanim nung panahon po ni President Noy. Yan. So maganda po pala talaga ang nangyari nung panahon na yon. Kaya lang, siyempre, pabago-bago talaga ang administrasyon. Nitong pagpasok naman ng Duterte administration, wala tayong narinig dyan. Ang narinig lamang natin noon, nung panahon ni Secretary Gina Lopez, na marami siyang kalaban diyan sa mga illegal mining. Yun yung mga narinig natin kasi siya yung DNR Secretary po nung panahon na yon. At dumating nga po kasi ang COVID. So, malinaw na noon pa lang ay talagang nakaabat na dyan, nakabantay na yung mga administrasyon, yung mga presidente ng Pilipinas kung paano aayusin itong mga nangyayari ngayon sa atin, itong mga pagbaha na ito. Pero dito, sa panahon po ni President Noynoy Aquino, wala pong sapilitan dito. Dito nga po ay nakalagay na family approach lang ang treatment nila dito sa mga gustong magtanim. Mr. President Bongbong Marcos Jr., baka naman po pwede niyong ipwersa yung batas na ginawa nung inyong daddy nung panahon niya ni Apo Marcos. Kasi nung panahon ni Apo Marcos, ang gusto niya, pwersahan ng pagtatanim. Ngayon, dahil sa talagang kailangan nating magtanim ng puno, dahil kinalbo na yung mga puno na yan, at kayo po ang maghanap ng pagtataniman namin at bigyan nyo kami ng mga punong itatanim, ipwersa nyo po yan. Kasi po kung talagang hindi mangyayari ito, magpapatuloy po itong mga problema natin sa pagbaha po na yon. Ngayon, habang may itinatanim po tayo, sabihin mo nang makapwersa kayo ng 1 milyon araw-araw na nagtatanim ng puno. Sa buong Pilipinas na po yun, napakalaki po ng epekto nun. Saka nyo na lang unti-untiin itong mga illegal miners na yan, itong mga nagkakwari na yan, at yung mga, yung mga gumagawa ng mga subdivision na yan, kilala nyo naman yan, baka pwede nyo nang kausapin. Kasi po, napakalaki na ng problema ng Pilipinas dito po sa nangyayaring mga pagbaha na ito. Itong pagbaha dito sa Metro Manila, epekto naman yan nung mga tubig na nanggaling po dyan sa kabundukan.
dito sa kabundukan, dito sa Tanay, kabundukan dyan sa Quezon, pati yung nandyan sa Pampanga, lahat po yan. Kasi po, ang Pilipinas, napapaligiran tayo ng dagat, tubig. Tapos bundok, kinalbo mo yung bundok, anong mangyayari sa atin? Di ba? Talagang tataas ang tubig dito sa ating kapatagan. Dati nga narinig ko yung 7,100 islands, one nation, parang nabawasan na yata yun. Itama nyo po ako kung mali po yung sinasabi ko. Ngayon po, President Ferdinand Bongbong Marcos, ako po ay hindi anti-Marcos. Meron nga po tayong picture nung ako po ay nakarating sa Malacanang. At nagpapasalamat po ako na tinanggap nyo po kami doon. Kasama ko po ang aking asawa. Baka po makarating sa inyo itong vlog ko po na ito. Baka maisama nyo po sa susunod yung zona na itong pagtatanim ng puno, kailangan ito ay compulsory na. Meron ngang ginawa nung panahon ni President Duterte, may gumawa dyan, yung Magdalo Party List. No? Meron silang ginawa na yung mga gagraduate, kailangan magtanim ng puno. Hindi ko lang nabasa ng buo yung batas Yun lang yung nakita ko. Yung mga gagraduate sa school, no? Kailangan magtanim ng puno. Talagang kung makikita mo, napaka-importante. Pero dito ngayon, sa panahon natin, parang ngayon lang natin ulit narinig to na kailangan magtanim ng puno. Kailangan ang reforestation. At doon po sa executive order po ni President Noynoy Aquino, doon po ay mayroong 1.5 million hectares ng forest ang ginawa doon sa kanyang EO po na yun sa executive order na dapat pagtaniman. Ngayon, baka mamaya nawawala na yung 1.5 million hectares na yan. Baka na-convert na yan. Talagang magkakaproblema po ang administrasyon po ni Pangulong Marcos dito. Kasi dapat talaga mataniman yan ng mga puno. Hindi yung mga maliliit na crops na kapag kainani mo, kalbo na naman. Dapat talaga mga puno ang itatanim natin. Pangmatagalan at bantayan itong mga illegal loggers. Yan, bantayan po yan. Hindi pa rin po sila nauubos. President BBM, baka po kayanin na yung 3 taon na natitira nyo pa ay maipwersa itong pagtatanim ng puno, tree planting, reforestation. So, yung 5 taon na plano ni President Marcos Sr. noong 1977, 5 taon lang po yun. At buwan-buwan kailangan magtatanim ang tao ng puno. Meron kayong 3 taon pa. Napakalaking bagay po nun kapag ito ay naipwersa nyo sa mga mamamayang Pilipino. Lahat ay magtanim, lalo na yung mga nandyan sa condominiums. Ako po, nasaan na yung buko ko? Glenn. Ako, madumi. Itong puno ng buko na to, 300 pesos ang bili po namin dito. At ito yung kahit na maliit pa siya, ay mamumunga na po ito ng mamumunga. Kaya kung marami ka pong ganitong puno, marami pong sisip-sip ng tubig na galing po diyan sa mga ulan po na yan. At makakaiwas po tayo sa mga pagbaha. Mga kapatid, meron pa naman talagang ibang mga solusyon para makaiwas tayo sa mga baha po na yan. Pero yung mga solutions po na yon, band-aid solutions lang yon. Kailangan talaga mag-reforestation, kailangan magtanim ng mga puno at habulin itong mga sumisira ng ating kagubatan. Yung mga illegal miners po na yan, illegal mining, pati yung mga nagkwakwari, lahat ng gumagawa ng kalokohan dyan sa ating kagubatan, yan ang dapat tutukan ng ating gobyerno. Mga kapatid, sana po ay makatulong itong vlog po na ito para masolusyonan itong mga problema po natin ngayon sa pagbabaha, sa paglubog ng Metro Manila, sa paglubog ng Luzon. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.